kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinapamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kaniyang ginagawa? Nakaririnig na ang mga bingi at nakapagsasalita ang mga pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Ito po ang araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Araw na kung saan tayo rin ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang at kasalanang ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng ating mga kahilingan at ininudulog sa Diyos ang pagsusumamo ng ating mga puso. Ngayong araw ding ito ay napaka-espesyal dahil araw ng mga puso. Kaya batiin muna ang ating mga katabi ng Happy Valentine's Day. Ayan, Happy Hearts Day sa inyong lahat. At gayon din po, batiin natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ng maligayang araw ng mga puso at ibigay natin sa Kanya ang pinakamalakas na palakpak bilang tanda ng ating pagmamahal sa ating nag-iisang Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo,
tampok po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isang lalaking bingi at utal. Kagaya ng ebanghelyo natin kahapon, kung inyong maliwanag na napakinggan, siya rin po ay isang hentil. Nakatira po siya sa Decapolis. At kung siya ay isang hentil, ibig sabihin, tinuturing siya na isang pagano. Noong kapanahunan ni Jesus, naniniwala po ang mga Hudyo na tanging sila lamang ang maliligtas. Dahil para sa kanila, sila lamang ang bukod tanging bayang pinili, pinagpala at hinirang ng Diyos. Kaya naman para sa kanila, ang mga hintil, ang mga pagano, walang puwang sa kaharian ng Diyos. Subalit mariwanag nating narinig ang ginawa ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Isinugo at isinuot niya ang kaniyang mga daliri sa tainga ng lalaki. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi niya sa tao, Ephata, na ang ibig sabihin, mabuksan. At agad-agad nakarinig ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Mga kapatid kay Kristo, kagaya po ng babaeng hintil kahapon, napatunayan natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito, na lubos na kinalulugdan ni Jesus Nazareno ang mga taong sa Kanya ay naniniwala at nagtitiwala. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Lubos na kinalulugdan ni Jesus Nazareno ang mga taong sa Kanya ay naniniwala at nagtitiwala. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ang kaligtasan ngayon ay naging bukas para sa lahat. Ang pagpapagaling ay hindi lamang para sa mga Hudyo, ngunit ito ay naging pangkalahatan. Ang kaligtasan ay hindi lamang sa bayang Israel. Ang kaligtasan napasa ating lahat. Dahil diyan, pumalakpak tayong muli ng malakas sa ating nag-iisang Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Dahil lubhang mabuti ang Diyos, tayong lahat isinama kasalo ngayon sa kaniyang kaligtasan. At kagaya nga ng aking ibinahagi kahapon, ang ibig sabihin nito, maging mayaman man o mahirap, bawat isa sa atin, Kristiyano man o ibang relihiyon, makapangyarihan man o mahina, may sinasabi ka man sa lipunan o wala, lahat tayo ngayon may puwang sa kaligtasan na kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi nais ng Diyos na may mga anak siyang mahuhuli. Hindi niya gusto na may mga anak siyang maiiwan. Hangad ng Diyos, tayong lahat sama-samang makarating sa langit. Kaya't pagkakaisa ang nais ni Jesus Nazareno at hindi pagkakawatak-watak. At kagaya din po ng lalaking bingi at utal, nais din ng Diyos na ikaw ay gumaling sa iyong mga sakit at mga karamdaman. Kaya sa mga nais gumaling sa araw na ito, ipadinig natin kay Jesus Nazareno ang pagnanais nating magkaroon ng kagalingan. Kaya pumalakpak ng malakas muli
ang mga nagnanais gumaling sa kanilang mga sakit at karamdaman. At pagmasdan ninyo ang sinabi ni Jesus Nazareno, mabuksan. Ito po ay isang makapangyarihang salita na binanggit mismo ni Jesus Nazareno. At ngayon, kanya ring sinasabi sa bawat isa sa atin, sa bawat naririto ngayon at sa lahat ng ating mga online viewers, sa ating mga kapatid na overseas Filipino workers, at sa lahat ng mga may karamdaman, nais ni Jesus Nazareno na mabuksan hindi lamang ang inyong mga bibig, tainga at mga mata. Nais din niyang mabuksan ang inyong isipan at kalooban upang matanggap natin ng buong buo ang kaniyang mga pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. Nais niyang mabuksan ang ating kamalayan na si Jesus Nazareno, ang ating dakilang manggagamot. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. At higit sa lahat, nais niyang mabuksan ang ating mga puso upang sa araw-araw ng ating buhay ay matuto tayong umibig at magmahal, hindi lamang sa ating mga sarili, ngunit ibigay ang ating buhay sa paraan ng paglilingkod at higit sa lahat, ating matulungan ang mga mahihirap at mga nangangailangan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, walang ibang nais si Jesus Nazareno kung hindi mabuksan ang ating puso't kalooban upang sa gayon matanggap natin ng buong buo ang kaniyang mga pagpapala at grasyang patuloy niyang iginagawad sa ating buhay. Mabuksan naway bawat isa sa atin makatanggap sa araw na ito ng mga pagpapalang galing kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.